Ano mga kutsero, hindi ko alam na nakakarating pala kay Mike Abe yung mga videos natin. Salamat Sir Mike Abe sa sa magagandang salita na ibinigay nyo tungkol sa atin, no? And actually mga kutsero, kaya ko lang nung una kaya ko lang naman siya nagagamit yung mga videos niya is because of yung sa kay Kibuloy. Siyempre kasi galing siya dun kay Kibuloy galing siya dun. So mas marami siyang alam pagdating sa kung mga gawain ng SMNI, no? Mga galawan ng SMNI. Meron pa ako isang kilala na taga SMNI din. Kaso, wala, ayaw niya magsalita eh. Bahala siya sa buhay niya. But ito, may nag-share sa akin itong video na to kanina. And alam nyo mga kutsers, since di ba for the past few weeks, nakikita niya naman kung paano ko tumalikod kay Digong, which was not easy by the way. Hindi madali na talikuran yung pinanindigan ko for the past 6 years. Kasi naniwala talaga ako na baka ganun baka tama yun Kaso, nakwento ko naman sa inyo na simula nung inumpisahan nila yung destabilization plot nila at nung nagpaka dito, nagpaka-out sila sa Marcos resign, tas ilagay na si VP Sara na presidente, etc. etc. Parang nakaka-turn off. Alam niyo kung bakit? Kasi mga kotsero, hindi sila makahintay ng eleksyon. Hindi sila makahintay. Gusto nila, sila uli yung poder. Parang, what the F? Naka-6 na taon na kayo. Naka-6 na taon na kayo. Gusto niyo pang tibagin itong administrasyon ngayon para makaupo ulit kayo? Medyo ang kapal naman ng fez niyo dyan. So bago tayo pumunta sa ating third topic mga kutsara, tayo muna ay magka-shoutout sa mga kaibigan natin sa Sendwave! Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na kayo magpadala sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Real-time po yan kapag sa online banking or sa GCash. At syempre kapag pawn shops naman, of course, yung regular turnaround time will apply. Ang gagawin nyo lang, i-download ng Sendwave app at ilagay nyo bank account details nyo at pwede nyo nang ipadala ang inyong mga remittances sa inyong mga minamahal sa buhay sa Pilipinas gamit ang Sendwave through GCash. Again, na-mention ko na GCash, cash pickup at sa mga bangko. At kapag ginamit nyo po ang aking promo code na Coach Jared sa inyong unang padala ay makakakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. So nung sinend sa akin tong video ni Mike Abe, ni Sir Mike. Alam ko yung pinanggagalingan niya. Kumbaga, parang naiintindihan ko yung pinanggagalingan niya. Kasi ganun din yung iniisip ko Pareho kami nang iniisip Parang, how long will PBBM play nice? Diba? But I want to put this in the right context. Gusto ko tong ilagay sa tamang konteksto kasi gusto ko maintindihan natin to ng malinaw na malinaw. Ano yung konteksto nito? Ang konteksto nitong sinabi ni Mike Abe, and to which I agree with, is this. For the past few months, matitindi ang batikos kay PBBM. Hindi ito maliit na bagay. These are really, really big issues coming from the lips of big influential people. Chismis lang yan na sinakyan ng mga malalaking pangalan. Actually, vlogger chismis lang nga yan Konti lang yung vlogger chismis na na tumatawid sa mainstream Konti lang yun. Very, 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 very few. Lalo sa politika, sa current events. Very, very few. Ang mga vloggers usually na tumatawid sa mainstream, yung mga yung mga IRL, yung mga in real life tulad ng mga
ano, yung mga Tony, yan, si Tony Fowler, si Kong. Yan, usually sila yung mga tumatawid sa mainstream eh. Pero sa sa political arena, sa political discussion and current events, bihira yung may tumatawid ng mga kwento papuntang mainstream. Bihirang-bihira yun. Bakit bihira? Kasi konti lang kasi ang may impluwensyang tao na sumasakay sa ganong klaseng kwentuhan. Konti lang talaga yan. Konti lang talaga yan. Pero, kaya lumaki tong issue na to, vlogger chismis lang to eh. Vlogger chismis lang to. 2022 pa tong issue na to. 2022 pa yan. Kailan lang yan lumaki? Nung sinakyan na ni Digong. Alam ko na rin yan, 2022 pa lang. Hindi ko sinasakyan. Bakit? Hindi naman confirmed eh. Nakatutok lang ako sa current events. Actually, tama si Pinoy, election pa to, 2021 pa. So dito nila inumpisahan. Hindi nila nakuha yung militar. Kasi alam naman natin, nadulas na si General Browner before eh, na merong destabilization plot. So hindi nila nakuha yung military. Alam din natin lahat yan. Meron silang mga manifesto. May pirmahan pang nagaganap. Oh, hindi kinagat yung sa general. Kinasuhan pa nga yung general eh. Kamusta na ba yung kaso nun? But anyway. Ngayon, dahil hindi kinagat ng militar, ang pinapaagat taong bayan. Tayo. Bakit? Mas madali daw tayong utuin eh. Mas madali daw utuin ng taong bayan eh. That's what Harry Roque was saying. Hindi natin kailangan ng ebidensya dyan. Bakit? Pag-uusapan lang naman yan sa Court of Public Opinion. Di ba? In short, sa usapang kalsada, hindi natin kailangan ng ebidensya dyan. Tatanga-tanga naman itong mga Pilipino eh. Pakitaan mo lang yan ng kahit ano, maniniwala yan. Tanga yan eh. Hindi pa dyan natapos. Oh. Tamad-tamad daw, sabi ni Baste. Tamad. Adi ka na, tamad ka pa. Sabi nila kay PBBM. Hindi pa dyan natapos. Ano sinabi? Pati si Kibuloy. Hindi na siya katiwa-tiwala. Mag-resign ka na, hindi ka na katiwa-tiwala. Mag-resign ka na, Marcos. Hindi ka na katiwa-tiwala. Pinapapatay mo ko eh. 'Di ba? Extraordinary rendition. Ipapa-extraordinary rendition ako ng Marcos administration. Hindi pa dyan natapos. Pati si Sara na-join. Let's pray for truth and justice. Parinig lang yan eh. Alam niyo mas si Sara ngayon, puro parinig na lang. Sinabi niya yan sa rally ng Kingdom of Jesus Christ. Yung napakawalang kwenta nilang rally dyan sa may Liwasang Bonifacio na hindi naman kumita. Hindi kinagat ng taong bayan kasi alam mong kasinungalingan lang lahat yan eh. Puro kasinungalingan lang lahat eh. Obvious na obvious. Tapos mga kotsero, meron pang ganito. Ito na nga yun, yung extraordinary rendition daw. Pinapapatay daw siya ng Marcos. Tapos natatawa pa ako, yung mga bayaderos, yung isa doon, may sinabi, papapatay daw siya. Ha? Drama nito. Pati si Marlo kasabi, pinapapatay daw siya. Ha? Sana totoo na lang. Joke lang yun. Drama. As if. Kasi pag-aasayan kayo ng panahon ng Marcos administration, dudumihan nila yung pangalan nila para sa inyo. Ew. Tapos to nga, yung proxy war. Alam na, napag-usapan na natin yan kanina, na si Marcos daw, binabayaran, pinangakuan, na ibabalik daw yung kayamanan ng mga Marcoses, kaya siya umalyado sa mga kano. See? Pati China nakikihalo na.
Filipino government prioritizes provocation against China over domestic welfare. Wala raw tayong pakialam. Wala raw pakialam ang administrasyon sa mga nangyayari sa mga taong bayan. Bumaba na nga ang poverty rate eh. Bumaba na ang unemployment rate. Maganda ang tawag dito, forecast ng ating GDP. 6 to 7%. Ay si China ilan? 5%. Bumaba pa. From 6 naging 5. Kung tutuusin, mas malakas pa ang GDP natin kaysa sa China. Kasi sila, ang nila, 5% lang eh. Buong 2023. Pilipinas is around 5 to 6%, if I'm not mistaken. Buong 2023. Meaning, mas malakas ang economy ng China for 2023. So, paano nyo nasabi na walang pakialam ang administrasyon sa domestic welfare? Ay, yung self-rated poverty nga, bumaba. Self-rated yun ha. Self-rated poverty sa isang survey, bumaba. Ngayon, mga kotsero, dito ngayon umiikot. Ito, tapos ngayon yung mga rally na maisog. Kunyaring prayer rally, kunyaring peace rally, pero ang totoo, inciting to sedition rally. Dahil dito, sa mga nagaganap na to, siguro na-frustrate na rin si Mike Abe. Na-frustrate na rin siguro. I'm not sure, hindi ko naman siya nakakausap eh. Pero siguro na-frustrate na siya. At sa kanyang frustration, naglabas siya ng video kanina. Ito yung video. Panoorin natin. Mr. President, para po sa inyo itong aking panawagan at siguro di man po ako inutusan pero voluntary kung ginagawa ito sa aking channel para parating sa kinaukulan, lalo na po sa Office of the President, ang hinaing po at gusto ng taong bayan. Ang gusto po ng taong bayan, Mr. President, ay aksyonan mo at panagutin sa ating mga batas ang posibleng nilabag at nilalabag ng mga taong personal ang paninira sa iyo para lang pabagsakin ang inyong pamahalaan at sila'y makabalik sa kailang kapangyarihan. Organization o individual po yung naninira sa inyo. Naiisa lang po ang layunin. Paupuin ang kanilang gustong maging pangulo at ayaw sa iyo. Hindi sila makapaghintay ng eleksyon sa 2028. Pero ganun pa man, Mr. President, napapansin na po ng maraming sektor ng mga Marcos loyalists, Marcos supporters, pati yung mga nasa silent majority na naniniwala sa iyong mga programa na maganda sa foreign policy, tungkol sa ekonomiya, security at iba pa. Pero isa nga lang po ang kanilang hinaing. Masyado po kayong mabait at pinalalampas nyo ang mga sobrang batikos sa inyo at nakakasira sa taong bayan at pamahalaan. You know, I would agree. I would agree kay Mike Abe. I would agree. Sa dinami-dami ng pinaggagawang pambabalahura ngayon kay PBBM. And ako mga kotsero as an aspiring lawyer. Aspiring pa lang naman, estudyante pa lang eh. Kung tutuusin, pwede nang gumalaw si PBBM sa mga nangyayari. But I agree. In principle, I agree. Doon sa sinasabi ni Mike Abe. Na dapat kahit dapat umaksyon siya si PBBM. Alam naman natin lahat mabait si PBBM. Alam natin lahat 'yun. Hindi naman mababawasan yung kabaitan ni PBBM kapag every now and then let's say yung mga taong nagsalita na ibagsak ang gobyerno panagutin natin doon kasi that's inciting to sedition. That's a violation of our revised penal code. Yung sinabi ni Alvarez recently, which is already inciting to sedition. But in principle, I agree kay Mike Abe. Patuloy natin. Alam ko, Mr. President, hindi naman kayo namin pinangunahan na pag sinira ka, pag pinabagsak ka
ng mga taong gustong agawan ka sa kapangyarihan, taong bayan ang mahirapan. Exactly. Taong bayan ang masasaktan. Mag-back to zero tayo sa takbo ng seguridad, ekonomiya, at marami pang iba. Truth. Dahil sa akin pong personal na analysis at opinion, ang layunin po ng mga taong gusto kayo ipalitan, pabagsakin, maghawak lang sila ng kapangyarihan. Wala namang naihahayag silang mga national agenda o programa para tugunan ang problema ng ating bayan. Wala po eh. Naiintindihan namin, Mr. President, na sabi mo nga, manhid ka na. Manhid na kayo sa mga paninira. Ilang dekada na, pero iba po ngayon. Nung araw ang mga paninira sa media lang, walang social media. Ngayon po, doble, triple ang paninira ng personal dahil iba na ngayon dahil merong social media. Pero meron po tayong mga batas tungkol dyan. Pinapalaala ko lang. Alam ng Malacanang, alam ng Mr. President ang mga batas. Alam na Pero yung BBM. itong aking sinasabi mula po sa aking mga followers, subscriber ng MA Pinoy TV, Mike Abe Opinions. Majority po sa kanila nababaitan sa inyo. Sobra ang inyong kabaitan. Medyo may pagka-personal po yan. Pero nakataya na po ang imahe ng bansa, imahe ng mga Pilipino at yung inyong gobyerno, ating gobyerno. Dahil po lumalala. Hindi lang fake news, may mga fake video na, fake audio na, palala ng palala at ginagamit ng mga kalaban po ninyo o lumalaban sa inyo para kayo tanggalin sa pwesto. Ang ganitong sitwasyon na magiging threat na sa national security. Just imagine, Mr. President, kung nadinig mo yung fake video, audio na ginaya yung boses mo at nagdeklara ka ng inutusan ng military para labanan ng China, at mayroon pa kang order na hulihin, kasuhan, o kung ano man, imbestigahan si Duterte. Lahat naman fake news yun, pero kumalat po yan. Libo-libong mga tao ang nakakita na baka naniwala sila. Delikado po yan, Mr. President. Hindi po ito pag-uutos, pinaparating po lang. Pero meron po tayong mga batas na dapat pairalin. Naniniwala po ako at ang channel na ito at ang mga Pilipino doon sa inyong policy, rule of law. Imbestigahan, pag may ebidensya, may probable cause, kasuhan, korte ang maglitis. Tama po yun. At dito po, sa mga paninira ng personal at batikos, may pagkasedisyon, may pagka-rebellion, may pagka-inciting to sedition. Sa akin pong personal opinion, ang galawan nila, may mga batas po tayo dapat ipairal. Right. At yan ang rule of law, due process, korte, ang maglilitis kung kinakailangan. At yung karapatang pantao ng lahat ay mangingibabaw. Tama po yun, yun ang kailangan. Dapat po, maramdaman yun. Kasi nga, wala pang 2 taon, Mr. President, mula nang umupo ka ng June 30 ng 2022, ngayon April pa lang ng 2024. So, 4 na taon mahigit pa. Hindi sila makapaghintay. Correct. At lalala, titindi pa ang paninira ng personal sa inyo. Na ngayon niya po ay halos dinadamay na si First Lady. Binabaliwala na si First Lady. Parang wala ng respeto sa inyong pamilya yung mga taong gusto kayong pabagsakin sa kung anumang paraang sa tingin ko'y labag sa saligang batas at mga batas natin. Dahil eleksyon lang ang dahilan at paraan para magpalit ng Pangulo. At sa 2028 pa po yun. Dumadami na po, hindi lang po sa aking mga channel, ang nagko-comment, umaapila, nangihinayang sa sobrang kabaitan po ninyo, Mr. President. Kahit ito sa ibang mga social media account. Siguro pati doon sa inyong social media account kasi alam po namin, Mr. President, kayo ay mayroong sariling social media channel. Palagay ko, naglalabasan din po doon ang mga comment na nababaitan sa inyo. Personal po niyong ugali yan at paniniwala, pero dahil bilang Pangulo kayo ng bansa, meron na pong damdamin, meron na pong hinaing, meron na pong apila at observation ng mga mamamayang Pilipinong nagmamahal sa inyo at sumusuporta at nagmamalasakit sa ating bayan. Na ang tingin nila hindi pwede yung patuloy na pang-aabuso sa inyo dahil yung kabaitan nyo ang sinasamantala nila.
Kung ano man po ang dapat gawin na naaayon sa batas, kayo na po ang bahala doon. Gusto lang pong maramdaman ng inyong mga followers at supporters at ng mga Pilipino nagmamalasakit ng totoo sa ating bansa na makontrol, mapanagutin ang mapang-abuso sa demokrasya. Ginagamit ng social media at iba pang mga maraan sa mga panahon ito. Tama, meron tayong freedom of the press, kalayaan sa pamahayag, freedom of assembly, sa anumang mga grievances na gustong iparating. Okay lang naman po yun. Naintindihan natin yan. Pero pagka po may pagkasedisyon, inciting to sedition, at pang-aagaw ng kapangyarihan ng mga agenda ng kahit na sino, labag na po yan sa batas. Yun ang gustong malaman ng taong bayan na dapat ay aksyonan. Hindi po sila makukuha sa mga interview lang. Hindi po sila makukuha sa mga warning lang. Kailangan po ay ipatupad ang batas. No one is above the law. Alam po, Mr. President, alam mo yan. Naniniwala nga ako. The law applies to all. Otherwise, none at all. Ignorance of the law excuses no one. Yan po ang paniniwala ng channel na ito. Hindi po kami nag-uutos, hindi ko po kayo inuutusan, pinaparating lang ito. Kayo pa rin, Mr. President, ang may karapatan, kapangyarihan kung ano ang inyong plano at gagawin. Pinaparating ko po sa inyo ng channel na ito ang pagmamalasakit ng mga taong nagmamahal sa Pilipinas at sa inyo, Mr. President. Yun. Yung sinabi ni Mike Abe. Tulad nga sinabi ko kanina, mga kotsero, ako in principle, I would agree kay Mike Abe. I think si PBBM should start bearing his fangs. Papakita na siya ng konting pangil. Pakita lang. Pakita lang muna. Wag lahat. Wag muna kumagat. Pakita lang muna ng konting pangil. How can he do that? Una, combatin yung fake news. Agad-agad. Nulad ng Digong, Marcos addict. Someone, I guess, kung hindi man manggagaling kay PBBM, someone from PCO or someone, a government agency, will say, no, you're lying. Naalala nyo noon, nung merong nag-death threat kay Digong, hinanap pa yung teacher. Di ba, ano na yun, pandemic? Hinanap pa ng NBI kung saan nakatira yung teacher. Dinetain pa yung teacher ilang araw, 2 araw yata. Pinag-public apology yung teacher. Tapos ngayon, malayang nakakapag-death threat yung mga nakakapag-threaten pala. Hindi man death threat, threaten ang mga tao laban sa pamilya ni PBBM. Si Glencho. Sampalin ko yan eh. Diba? Ganun, sabi niya. What, a threat of physical abuse? Or physical, inflicting physical injuries? Ngayon, medyo nag-improve ng konti. Pero recently, talagang, nung pumasok si Cesar Chavez, nag-improve ang, yung messaging ng konti. Netong recently lang, nung pumasok si Cesar Chavez. Di ba, napapansin nyo, si PBBM, dinikdik talaga niya yung secret agreement? Yung ganun ba? Okay na ako dun actually. Okay na ako dun. Baka kotsero, sa totoo lang, okay na ako dun. Si Sir Mike Abe, parang gusto niya, may habla pa eh. Pero kasi may mga bagay kasi na hindi makukuha sa habla. Halimbawa, yung mga rally, hindi mo naman sila pwedeng kasuhan dahil nag-rally sila. Kailangan gumawa sila ng crime sa rally na yon. They said something seditious or they're gathering to create chaos. Ayun, yun, pwede yun. Papasok sa sedition yun. Kapag nagsabi doon na, etong mga baril, sugurin natin ang Malacanang. Ayun, rebellion. Matik. Pero kung lang, nag-air out lang ng grievances, etc., wala namang seditious na nagaganap, wala tayong magagawa doon.
Pero yung mga chismis, dapat sagutin agad yun. Sagutin agad yun. Sagutin agad. Pagpakita na ng konting pangil si PBBM. Halimbawa, pag tinawag siyang adik ulit, tinanong siya ng press, Mr. President, so and so is calling you a drug addict. What's your response? Patunayan nila. Pag sinabi, nagde-demand si Attorney Harry Roque na mag-drug test daw kayo. Ano pong masasabi nyo? Sagot lang, simple lang naman sagot doon ni PBBM. Sabihin lang niya doon. Ano ba yung sinabi ni Attorney Harry Roque nung pinipilit si Digong na mag-drug test? Ako okay na ako doon. Ako totoo lang, mga kotsero. Happy na ako doon. Medyo nagsusupla doon si PBBM. Ako personally, para kasi mga kotsero, that's one way of addressing the issue without being too confrontational. Diba? Tinanong, may pinagkalat na chismis ang sabi. Kaya nagalit si Lisa kay Sara kasi nagseselos. Kasi touchy-touchy kasi si PBBM eh. Dapat sinagot yun. Agad-agad. Sabihin na mapagpatol. Pero kasi mga kotsero, saan ang line? Where do you draw the line between airing out your grievance and being respectful of the government and not creating libelous remarks, borderline inciting to sedition remarks? Diba? Saan mo i-draw yung linya ng pagiging respetadong pangulo? Hindi ang sinasabing hindi respetado si PBBM. Ang sinasabi lang natin is he should at least bear some thanks every now and then. Not all the time, every now and then. Another mga kotsero is another suggestion na hindi na kailangang umabot pa sa litigation. Yung pag-i-improve ng ating Presidential Communications Office. Kasi mga kotsero, naiintindihan natin kasi tuwing may mga nakakausap akong kakilala tapos i-criticize ko si PCO, sasabihin nila sa akin, kasi hindi naman trabaho yan ng PCO, hindi nila trabahong gumawa ng propaganda. Sabi ko, ang iniisip ko, hindi naman paggawa siguro ng propaganda ang pagsagot sa mga chismis na ibinabato sa administrasyon. Di ba? Hindi naman siguro paggawa ng propaganda yun. Nagre-respond ka lang sa mga issue. Again, kung merong PCO, kung may matinong messaging man lang si PCO ano ba naman yung naglabas na ng statement si PIDEA, nilagay doon sa Presidential Communications Office na Facebook page, social media, gumawa ng video, you have all the resources in the world. Kuha kayong video. Kahit 3-minute video lang, in-explain nyo lang bakit peke itong dokumento ng PIDEA. Tapos kumuha kayo ng isang resource person from PIDEA, ipaliwanag niya. Peke dahil walang control number. Mali ang pagkakasulat ng pangalan. Walang pirma dito. May takip itong hindi nyo mape-verify kasi madaming naka-blur, etc. etc. Diba? Basic. Kaming mga vlogger, nagagawa namin yun. Ako nga, maliit lang akong vlogger Nagagawa ko to. Itong ganitong klaseng setup, nagagawa ko. Maliit lang akong vlogger. How much more you have the backing of the whole Marcos government behind you as the Presidential Communications Office. I for one, ako personally, nakakapagod na rin kasi yung nag-aabang ka ng sagot sa administration. Abang ka lang ng abang. Pero well, of course, meron naman silang mga justifiable reasons kung bakit hindi sila sumasagot. Probably, ayaw nilang bigyan ng tawag dito. Ayaw nilang bigyan ng halaga yung mga komento. Probably.
They don't want to dignify the issue by answering it. Pero alam nyo ngayon, sa mundo kasi ng social media, maaari uubra yan noong unang panahon. Nung panahon na yung mga isyong binabato sa pamilya nila, sa ano lang lumalabas? Sa TV lang. Sa TV, sa dyaryo, sa kung saan-saan. Doon lang. But ngayon, it's in social media. At kapag nasa labas na ng social media, you don't know kung ilang tao makakakita niyan. At 80% ng Filipinos, mga kutsero, get their news in social media. So hindi na uubra dito yung tahimik lang tayo. Dilipas din yan. Tahimik lang tayo. No, it won't work. Hindi na siya obra. You have to be responsive. Kailangan mabilis. Pag may pumutok na issue, tulad niyan, nag-live si Maharlo ka, sinabi, ito, dokumento ng PIDEA. Dapat mabilis si PCO. Nagtatawag na si PCO. PIDEA, I need this validated. Ano to? Ano meron dito? Meron ba kayong resource person dyan? Papuntahin nyo dito. Sasagutin natin. Gawa tayong video. 3 minutes. Infographic. O kahit infographic man lang. Gawa natin. Punta kayo dito. 3 lang kami sa team ko. May isa akong researcher/EA. Isang editor. 3 lang kami. Nagagawa ko yun. Wala pa akong backing ng ng gobyerno yan. Ako lang to. Nagagawa ko yan. Araw-araw. Itong buong to, nagagawa ko araw-araw. Kasi hindi kayang gawin ng administration natin. Kayang-kaya nila yan. Kayang-kayang gawin ng PCO yan. Kulang lang eh. Kulang, nakatutok sila sa maling bagay eh. Actually, yung problema, yung sinasabi ni Sir Mike Abe dito, kung tutuusin, hindi naman kailangang umabot muna sa punto ng kakasuhan eh. Kasi mahirap talaga yun. Mahirap yung kasuhan. Mas yun eh. Kaya nga sabi ko, I agree in principle. Yung prinsipyo lang ba na dapat labanan mo na yung fake news ng harapan? I agree. I agree kay Sir Mike pagdating doon. Pero doon sa method, yung kasuhan, medyo mahirap yun. Kasi kailangan mo munang i-prove yung probable cause, hahanapan mo sila ng violation, etc. etc. Mas madali sa court of public opinion. Ito, kwentuhan tayo. Dito madali. Di ba? Tulad nito, may 2,431 tayo ngayon. Di madali, may 2,431 na nakinig sa akin. At sinasabi to. Bukas, pag in-upload to, malamang sa malamang, meron tong, average ko is around 30,000 views average. May 30,000 na nakapanood na agad. Di ba? Kaya, it's about time that the administration fight fire with fire. Kasi kung patuloy tayong magiging mabait, patuloy din nilang sasagarin yung pasensya natin. Kumbaga. May mga issues na kailangan talagang sagutin. Halimbawa, yung drugs. Kailangan sagutin yun. Hindi naman lahat. May mga issues kailangan sagutin. Yung drugs, yung sa ICC, yan, kailangan sagutin yan. Gentleman's Agreement, China, yan. Yan, kailangan talaga sagutin yan. Yung lazy, yung sinasabi nila baste, na tamad-tamad, ang daling sagutin yan. Monthly accomplishment report. Monthly accomplishment report. Yun lang ang sagot dyan. Di ba? Sinabi ni Baste Duterte na ganito. Pero ito na ang nagawa ng gobyerno. Salamat sa tulong ni Pangulong Bongbong Marcos. Alam nyo, si Digong, ang dami niyang ganun. Lahat ng ahensya niya, every month, mayroong video ng report. Ito na ang nagawa ng ganto-ganto, ganyan-ganyan. Mga kutsero, dito nga nung panahon ni Digong, nabigyan ako ng DOTR ng accomplishment report. Ganto kakapal Ganto kakapal, 6 years. Tulad ito yung bago. Sabi ko sa inyo, may bago Every quarter may bagong lalabas na issue. January, February, March, drugs. April na, di ba? April, May, June, proxy war. See?
Sabi sa inyo eh. Hintayin nyo sa July, bago na naman. Sa July. O baka i-recycle uli nila yung drugs. Sabi ko sa inyo eh, pagdating ng April may bago. O ito na nga, may bago na nga, bago matapos ang April. Ayaw nyo maniwala sa akin. Taas pa rin ang batting average ko. Sa June yung pulburon video. sa June yung pulburon video. Di ba? Proxy war naman ngayon. BBM proxy war. Di ba? US BBM proxy war. Galing. Sa June, iba naman. Maniwala kayo. Sa June, pagdating ng later part ng June, July, iba na naman yan. Revolving door syndrome. Yun. Antayin nyo lang. Pagdating ng June, may iba na naman yan. So mga Kochera, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubalit sa ating channel. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe at i-follow tayo sa ating Facebook page na Coach Jared. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. Huwag po kayong magsawa. God bless and see you next time. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?